Sa ika-4 na sunod na araw, patuloy ang airstrikes ng Israel sa Gaza Strip. Bilang ganti sa pag-atake ng grupong Hamas sa Southern Israel nitong Sabado. Nirerekomenda kay Pangulong Bongbong Marcos na ideklara sa Gaza ang Alert Level 3 o Voluntary Repatriation. Saksi sina Ivan Mayrina at JP Soriano. Sa gitna ng mga artillery at airstrike ng Israel na hanggang kanina, niyayanig pa rin ang Gaza. Isa sa mga tinamaan, ang Jabalia Refugee Camp sa hilaga ng Gaza Strip. Nagkalat ang alikabok at debris mula sa mga nadurog na gusali. Ang mga Palestino tulong-tulong para mailikas ang mga sugatan. Dose-dosena ang patay roon ayon sa Health Ministry ng Gaza. Pahirapan ang paghahatid ng mga sugatan sa mga ospital dahil sa mga kalsadang winasak ng airstrikes. Kasama sa naghugot sa guho ang mga bata. Ayon sa Gaza Health Ministry, mahigit 700 Palestinian na ang patay at nasa 4,000 ang sugatan sa airstrikes ng Israel na ganti nila sa paglusob ng Hamas sa ilang bahagi ng Southern Israel nitong Sabado. Ang pamamaril ng Hamas nasaksihan ng kababayan nating si Irene Torres habang nasa bomb shelter kung saan sila nagtago matapos mapasok ng Hamas ang bahay ng kanyang employer. 35 oras silang nagkulong doon. Nag-message na ako talaga sa pamilya ko na sa asawa ko na hindi ko na kasi ang bahay ko kasi namin yung unang pinasok eh. Tapos alam pa talaga na kalaban na andun pa kami. Nasa isip ko na paano kung i-hostage ako. Yun po talaga sumagit talaga sa isip ko. Si Irene, isa sa mahigit 20 Pilipinong unang naiulat na nawawala sa Israel matapos ang pag-atake ng Hamas. Ang isa pang Pinay caregiver sa kaparehong kibbutz, di lang pinagbabaril ang bahay, kundi sinilaban pa raw. Nakita ko yung sala, nasusunog na pala, kaya lumabas ako nang hingi ng tulong. Pero may nakita ako isang Hamas doon na buti na lang hindi ako binaril. Ang asawa ng isa sa mga nawawalang Pilipino na si Jeliner Pacheco, tinutulungan ng OWA habang gumagawa ng paraan ng gobyerno na mahanap ang kanyang mister. Ayon kasi sa asawa ng OFW, nakita niya sa mga kumakalat na video sa social media ang kanyang asawa na isa sa mga dinukot umano ng Hamas. Base po sa video nakikita niyo po doon na sinakay po siya Tapos hanggang ngayon wala pa rin pong balita. Kaya nag-aalala na po kami. Ang huling text daw sa kanya ng asawa. Sabi po niya, pinasok na kami, Han. Ingatan mo yung mga anak natin. Bineberipika pa ng Embahada ng Pilipinas sa Israel kung dinukot nga si Jellinor. Pero kung sakali, we have to negotiate, for example, na for the safe return, no? Kasi lalo na neutral naman tayo dyan, hindi tayo talagang kasama dun sa kanilang conflict, no? So, syempre may mga diplomatic negotiations na mangyayari sa pagitan ng Hamas and the Philippine government. Siyam na raan naman ang patay sa pag-atake ng Hamas sa Israel ayon sa Israeli TV. Kabilang ang 260 na namatay sa isang music festival na inatake ng mga armadong lalaki. Seriously, it's really living hell. Bodies all places full slaughter. They slaughter us there. They didn't care if you are a man or a woman, you are young or old man. Sa ika-4 na araw ng bakbakan, bineberipika ngayon ng opisyal ng Philippine Embassy sa Tel Aviv ang impormasyon tungkol sa isang caregiver na sinasabing napatay sa bakbakan. Ayon sa Consul General Anton Mandap, isinasailalim ngayon sa DNA testing ang katawan ng biktima para makumpirma ang pagkakakilanlan. 6 na Pinoy
ang unaccounted for o hindi matukoy ang kinaroroonan. 2 Pilipinong kumpirmadong sugatan sa karahasan. 38 naman sa halos 140 Pilipino sa Gaza Strip ang humiling ng repatriation. May missing Filipinos. Pero it's possible they're still in the bunkers kasi meron pa rin konting gun battles between Israeli forces and some Palestinian fighters in south of Israel. Ang embahada natin sa kalapit bansa ng Israel na Jordan, nagrekomenda na ng Alert Level 3 o voluntary repatriation. Pero handa man sa pagligas ang ating DFA, batid nilang hindi ito madali. It's complicated by the fact there's no international airport in Gaza. No, there's none. You can't even leave by the sea because also the blockade includes sea. There's no port, the way you know ports are. But there's always diplomatic initiatives. There are the exit points both to Israel or through Egypt. Wala pang deployment ban sa Pinoy hotel workers sa Israel. Pero kailangan ng go signal ng gobyerno ng Israel kung matutuloy ang pagpunta ng mga OFW roon. Para sa GMA Integrated News, Ivan Merina. JP Soriano, Kami ang inyo. ang inyong Saksi. Mga kaibigan, samahan nyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.